Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV or Modi Incubators. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-calibrate na tinatawag natin na wafer thermostat, no? Ito isang klase ng thermostat na ginagamit ang matagal na. So, dati nung wala pang mga digital thermostat, ito ang madalas gamitin. Napaka-reliable at matibay po nito. Kaya i-discuss ko sa inyo kung paano siya nagwo-work, no? Paano siya i-calibrate at paano siya, yun nga po, paano nagkakaroon ng cut-off in temperature. Yun, so let's go. So yun, no, meron tayong AC ang incubator dito na pagmamay-ari ng taga Santa Rita Coliseum po. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin niyo po pinagawa itong mga to. So ngayon, di-discuss ko sa inyo kung paano siya i-calibrate para at some point kayo na rin ang mag-calibrate, no? Makakatipid pa kayo. So sa pag-calibrate ng wafer thermostat, importante na alam natin kung paano siya gumagana, no? So ito po. Ito yung wafer thermostat. Itong parang pinakabilog na to. Meron po yung sa loob na sealed po yan. Meron siyang tinatawag na gas temperature sensitive, no? Na kung kapag nainitan, nag-expand siya, kapag lumalamig, bumabalik siya sa pagka-flat. So, yung heater natin is naka-connect lang po sa common at saka sa normally closed. Yan, nakita niyo dyan, no? Ang mangyayari, kapag nainitan tong wafer natin, mag-expand siya at tatamaan naman yung itong pinaka limit switch natin, no? Tatamaan yon, yung point na yon, tapos ito. Yun, tatamaan yon. Tapos maka-cut off na yung heater natin. So ganun lang siya kasimple. So pakita ko sa inyo. No, ito sample. Ito sample natin. Mayroon tayong heat gun diyan, makikita nyo na mag-expand siya, no? Yun. No? Ayun, nag-expand, tinamaan yung limit switch natin. Yung normally close dito, mag-open. Ayun, ganun lang kasimple yung mechanism niya. Ngayon, paano natin siya na-adjust? Ma-adjust natin yung init, depende kung gaano siya kalapit at kalayo doon. So dito, no? So pag nakalagay na sa incubator, ito yung itsura niya. Ito. Ang sabi niya, para ma-adjust yung temperature, counterclockwise, para mag-add ka ng temperature, para mag-minus naman is clockwise. Pag ganon, yan. Meron na tayong dyan, direction po, no? So ang pinaka kailangan nyong gawin is, yun nga, dapat working yung incubator nyo. Ang gagawin nyo is, kailangan meron kayong thermometer. Anong klaseng thermometer? Wall hang thermometer na calibrated, no? Yan po. Maaaring makakita kayo ng maraming ganyan, pero ang importante is calibrated po, no? Pag sinabing calibrated, meron na kumbaga sa akin kasi is kinalibrate ko na yan gamit yung mga thermostat na ginamit ko sa paggawa ko ng mga incubator na nakakapapisaan na rin naman na maganda ang hatching rate. So, sigurado ako na okay yung reading ng thermostat ko ng thermometer. So, calibrated siya, no? Kasi, pwede kayong makabili niyan sa online pero hindi calibrated kasi may mga adjustment pa po yan. Minsan, +2, -2 yung difference. -2 degrees Celsius yung difference, no? Ang laking, po nun, diferensya nun pagdating sa hatching rate. Maaring hindi magandang papisahan nyo pag ganon. So, kailangan nyo pong bumili ng thermometer na calibrated sa mga maaasahan nyo pong seller. So, huwag na tayong lalayo, no? Pwede po kayo mag-chat sa aking page na Modi Incubators. Nagbebenta po ako ng mga ganyang klaseng thermometer na calibrated na po. So, ang pinaka-target po natin pag nag-calibrate tayo is sa mga ganitong klaseng incubator, ang target ko po is gusto ko nasa 37.8, no? Pero sa pag ganito gusto ko na mas nasa 38 siya kasi malaking incubator to, no?
Basta around ganon. So ito, kanina pa to naka-on ng, kailangan lang bago kayo magbasa ng reading, at least nakabukas din incubator niyan mga 1 oras, no? So ito, ganito siya. Sira na kasi yung heater niya at power niya, no? Ito alternating to. Pag nakapatay yung power, nakasindi yung heater niya. Ibig sabihin niyan, nakasindi yung heater. Pag nakasindi yung heater, titingnan natin, no? Ayan. Namatay naman yung heater. Anong temperature siya namatay? Ayun, no? Namatay siya bandang 37.5, no? Pagpatay siya, sumindi siya hanggang 37.5. Tapos, hintayin natin kung kailan siya sisindi. Yan. Ayun, no, nasa 37 na siya, no? Ayun. Ayun, patay yung power. Diyan, ganyan nakasindi yung heater niya. So yun, nagsindi siya ng ayun. Mababa sa 37 nung nag-on yung heater. So ang cutoff niya, actual cutoff niya ngayon is 37.0 hanggang 37.5, no? Tapos tingnan natin kung kailan mamamatay. Yan, nakasindi yung heater niyan. Kung mapapansin nyo, umaangat yung kulay red, no? Tingnan natin hanggang saan sa mamamatay. Kung kailan yung cut off niya. Yun. Namatay na yung heater niya, no? Yan, patay na heater. So, to sum up, yung cut off ng ng incubator ngayon is 37.0 to 37.5. So, namatay siya kaninang 37.5. Tapos sisindi naman ulit kapag nag 37 siya. So, yun. So, ang gagawin natin, so yun, 37.0 to 37.5. Ang gusto ko mas mataas doon. Para sa akin mababa yung heat na yun, no? Kasi marami ang pang marami ang egg to, tsaka malaki yung incubator na to. Ang gusto ko mas mataas ng konti sa 37.5. So, ang gagawin natin is, sabi dito, para mapataas yun is adjust natin yung thermostat niya counterclockwise. So, paano i-adjust? So, tatanggalin nyo lang or luluwagan nyo tong part na to. Ito kasi yung lock nut nya, no? Ganon. Tapos, ang gagawin nyo is adjust nyo lang to. Ang ginagawa kong adjustment is ikot ko lang to ng quarter muna, quarter. Yan. Tapos, tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya dito. Kung gaano siya kataas. So, yan sa ngayon. Nakabukas yung heater niya. Ito kasi gumagana to. Ito sira. Pero ang pagkakaalam ko, alternate to. Pag patay to, nakasindi dito. Pag nakasindi dito, patay yung heater. So ngayon, patay yung heater niyan. Sa yung cutoff natin. Ngayon, namatay yung heater natin, nasa 38 na siya, no?
kanina, nung namatay yung heater, nasa 37.5 lang siya. Yun. So, yun. At some point, natsambahan natin yung ikot natin na yung quarter na ikot ng thermostat. Ang naging katumbas niya is 0.5 degrees Celsius. Ngayon, tingnan naman natin. Yan. Pag nagsindi yung heater natin, nasa 37.5 siya. Yan. Ganyan, no? Namatay. 38. Okay na ako dyan. Masaya na ako dyan. So yun, ganun lang po kadali mag-calibrate ng ganitong klaseng incubator, no? Or thermostat. Importante, alam nyo kung saan pipihit at alam nyo yung cut-off natin. Importante na meron kayong maaasahan, reliable na calibrated thermometer. Kasi itong thermostat na to is wala siyang sariling thermometer. Unlike ng mga digital, may control na sila, meron pa silang monitor. So yun lamang po. Okay na po ito. Alright. Yun, at kung mayroon kang natutunan sa video na to, baka naman, alam mo na, like and subscribe. Follow na rin po. Maraming salamat.